Bago ang game ng Thunder at Golden State, sinabi ni Steve Kerr sana meron man lang silang chance kontra San Antonio at OKC. Alam naman niyang hindi na sila katulad nung 5 or 6 years ago na nahihirapan na silang makipag-compete kumpara sa ibang team. Wala ding Butler, walang Steph at walang Draymond sa game versus dito sa OKC. Kasama din si Melton at si Seth. Parang sinabi na rin ni Steve Kerr na wala silang chance sa Thunder bago pa lang yung game. Dahil ang sunod nilang kalaban kasi Utah Jazz. Back-to-back game din yon para dito sa Golden State. Pero mas okay pa atang matalo sa Thunder, wag lang sa Jazz ngayong season. Sunod-sunod ang talo kapag natalo sa Utah Jazz eh. Parang umayaw na rin si Coach Steve Kerr sa Golden State kontra dito sa OKC. Galing pa naman sila sa 2-game winning streak. Si Kuminga hindi pa rin nakapaglaro. May bago pa ba? Since December 18 pa kasi siyang binabangko. Pero ngayon sumasakit yung likod. Ikaw ba naman yung ibangko ng matagal? Ewan ko lang kung hindi sumakit yung likod. Ito at least bago para kay Kuminga. Base kasi kay Anthony Slater at sa ibang mga insider, bigla daw kasing nilagay sa questionable status si Kuminga nung ni-report na wala sina Steph, Draymond at Butler. Sinabi rin ni Steve Kerr, sigurado na babalik na sa rotation si Kuminga dahil wala yung tatlo. Huling chance na para kay Kuminga versus dito sa Thunder dahil papalapit na yung January 15. Kulang din ang player ang Golden State kung tutuusin pagkakataon na ni Kuminga. Last minute din siyang hindi isinama sa lineup. Parang batang pinaasa na isasama biglang tinanggal. Bukod kasi doon meron pang injury. Base pa sa mga insider, palalaroin naman talaga dapat si Kuminga. Kaso base kay Coach Steve Kerr, konting minuto lang ang ibibigay sa kanya at magiging inactive na. Kaya hindi na rin tumuloy si Kuminga na maglaro versus OKC. Pero mukhang rason talaga doon yung bagong memo sa NBA regarding sa injury reporting. Late addition kasi si Kuminga nilalagay. Pero mukhang rason doon kaya hindi pinalaro si Kuminga kahit sinabi ni Steve Kerr. Late na kasing binigay or addition itong si Kuminga. May bago kasing memo pagdating sa mga injury report. Dapat before 11 PM US time prior yung game na i-report na agad na questionable si Kuminga. Siguro dapat mga 24 hours nilagay na agad siya sa questionable. Hindi yung sinabi pa lang na wala sina Steph, Draymond at Butler, doon pa lang siya ilalagay. Meron din kasing memo na every 15 minutes kailangang updated ang mga injury report sa website. Siguro hindi na pa-update kaya hindi na ipasok si Kuminga. May specific pang nilagay kay Kuminga, DNP-CD. Kahit yung iba mga fanpage ng Golden State nagtaka rin sa ginawa ni Steve Kerr. Diniscuss pa naman niya kung paano makakatulong sa game versus Thunder itong si Kuminga. Tapos hindi pala makakapaglaro. Pero sabi ko nga kanina, malamang reason nun yung bagong memo ng NBA. Ano kayang ginawa nito si Kuminga para ganun ang gawin sa kanya ni Steve Kerr? Ibangko tapos ilalagay na sana kaso binawi pa. Parang hindi naman normal sa isang player at isang coach na ganun ang sitwasyon nila. Panalo naman ang Lakers kontra sa Memphis. May susunod pa diyang game, Lakers at Memphis ulit January 5. Mukhang bangungot talaga dito kay Ja Morant si Luka. Panalo na ang Lakers, basag pa yung pula pati puti ni Jackson Hayes. Nadalawahan ba naman ni Coward at ni Morant? Pero mukhang mas malala yung nangyari sa ginawa ni Morant, binawi yung foul. At si Jackson Hayes pa ang natawagan ng blocking foul dahil based sa review, wala sa legal guarding position itong si Jackson Hayes. Wala rin naman kasi siya sa restricted area. Basag na ang pula, foul pa. Si Jackson Hayes naka 12 points at 2 rebounds. Sa 5 minutes mark ng last quarter, biglang pinalitan si Ayton at ang nilagay si Jackson Hayes. Siya ang ginamit na pang close out. Nasa 4.6 rebounds si Ayton sa loob ng 25 minutes. Based naman kay Redick, mas maganda kasi ang nilalaro ni Jackson Hayes kaya siya ang nilagay na pantapos ng game. Si Ja Morant naman nakipag-away pa ata ulit sa kanyang coach nang hindi tumawag ng challenge dahil hindi natawagan sa isang play. Parang Lakers din ang kalaban nun nung nagsimula yung issue ni Morant at ni Coach Lizalo. Versus Lakers, nasa 16 points at 11 assists si Ja Morant. Nasa 10-1 record na si Luka kontra kay Morant sa kanyang buong karir. Huling beses pang nanalo si Morant kay Luka 2021 pa. Kaya nga parang bangungot ni Morant itong si Luka. Na meron namang 34.6 rebounds, 8 assists, 6 turnover na meron pa siyang 17 out of 20 mula sa free throw line.
Si Lebron naman 31 points, 9 rebounds at 6 assists. Si Luka hindi tinatawag na free throw merchant ngayon. Bigla kasing taas talaga yung free throws niya since napunta ng Lakers. Nagkaroon naman siya dati ng double digit sa free throws 2023 season. Pero last season na malipat siya sa Lakers mula 6 per game naging 9 per game agad. Tapos ngayon naman nasa 12 free throws per game na si Luka. Ang pinagkaiba lang siguro ni Luka dito kay SGA, mas pogi na hot pa si Luka. Saka parang hindi na masyadong nagrereklamo si Luka sa mga referee. Nakakakuha na ng tawag na gusto, hindi tulad dati. Defense na lang talaga ang kulang, pasok na.